So ito mga peeps ay binili ko sa Shopee around 2 weeks or last week lang yata. And natagalan dahil sa bagyo. Stay safe mga peeps. So in this video, check natin na itong Walkman. Kasi bumili ko ng Walkman sa Shopee, yung mumurahin lang. Hindi yung Walkman na 1980s kasi pag nakita nyo yung presyo yun, sobrang mahal. So in this video mga peeps, check natin itong Walkman from 1990s na unbox natin na yun. Tingnan natin kung kaya pa niya mag-play ng cassette kasi in this video, check natin kung ano ba ang makukuha natin pag bumili tayo ng Walkman sa Shopee na original, hindi off-brand na iba. And tingnan natin kung ano ba ang ang features ng Walkman na ito for around 2,000 pesos na bili ko dito. So what is up sa inyo mga peeps? My name is Daniel Australia. Welcome back to the channel. And in today's video, check natin itong Walkman. Unbox natin. Tingnan natin kung worth it pa bumili ng Walkman sa Shopee. Kaya without further ado, let's get started mga peeps. So, bakit ako bumili ng Walkman? Well, in this video kasi mga peeps, balak ko talaga bumili ng Walkman ever since nakita ko ang mga video sa TikTok na ginagamit nila ang Walkman. Sumikat na yun ng mga retro tech like retro gaming and yung mga audio like the iPod or even itong Walkman. So, marami sa inyo mga peeps ay balak talaga bumili ng Walkman kasi if you don't know, grabe ang sikat ng Walkman na yun. Nakikita ko sa TikTok maraming bumibili. And alam ko na ang Walkman ever since pero hindi ako nagkaroon ng Walkman. Basically, pinapaglaruan ko lang amplifier ng tatay ko which is hindi mga nakakaiba. And tingnan natin nito mga pips kung ano ang laman nitong box na ito. So ito mga peeps pala, yung seller pala nito ay from China. So magtataka kayo mga peeps, baka fake to or hindi hindi totoo. Well, actually, dinoble check ko to sa sa online. Sikat sila na seller for restoring iPods and even Walkmans. So ito dapat mga peeps ay gumagana dahil sila nag-restore nito. So tingnan natin kung anong laman nito inside the bubble wrap. So we have here, naka-plastic siya. Tanggalin natin ang bubble wrap. Parang ang ganda. Tingnan natin. Wow! Kahit mukha siyang used na sobra, grabe, ang ganda ng niya. Tingnan mo mga pips, ang ganda ng pagka-restore sa kanya na konti. Pero, sabi daw, gumagana to. Try natin kung gumagana ba. And ito mga pips, may tuner siya sa taas, which is kind of weird kasi bakit may tuner ng Walkman. Alam ko ang Walkman na original ay cassette lang. So maybe ito ay yung 90s na model kasi nakikita ko online na yung 1990s na Walkman ay halos lahat may tuner. So tingnan natin ito. Wala siyang accessories and wala tayong baterya. Damn. A few moments later. After searching for around 2 minutes para maghanap ng baterya, so maglagay tayo dalawang baterya rito and check natin kung gumagana. So basically sabi ng seller, working condition to. Tingnan natin kung totoo ba. Wait, yun. And dapat if we press the on, gagana siya. Wait, check natin. So I don't know how this thing works. Like seryoso, di ko na kung gumana to. So ito yung, so meron siya ditong slot para kung on and off and kung radio or yung cassette. So, open natin itong Walkman. Ito, wait lang. A few moments later. So, ito mga volume, tuning para sa FM radio, headphone jack, yung bass para sa audio. So, alam ko ang mega bass is sikat na term ng Sony, which means dagdag bass. For example, ganon. May radio siya and meron siyang cassette features. So, paano natin ito i-on? So, gagamit tayo ng headphones dito para sa Walkman na ito kasi wala siyang built-in speaker. So, nagtataka kayo mga peeps kung may built-in speaker ba ang Walkman? Basically, wala. So, nakonect ko na yung headphones. Tingnan natin kung gagana to sa radyo. So, ang FM AM, yung pinakadulo FM. Magna 6.3 tayo.
gumagana ang FM niya. Try natin kung gumagana ang cassette o yung tape natin. Dulo natin. Yun! May cassette. Malinis na ko. Malinis yung ano niya. Yung cassette niya sa loob, buti yung mga pips. So, ang ganda ng mga mechanism niya. Basically, madali lang siya gamitin. Try natin ang Tears for Fears. Tingnan natin kung gumagana. So, try natin ang side. Kahit anong side natin. So, basically, open lang natin. So, gusto kong side yung ito. As a person who doesn't know how to use a Walkman, parang very parang kakaiba eh. Wait lang. Para ba ito? Ayaw magsara. Yung lock. Wait. Parang alam ko na. Yun. So, nakalock na siya. Tingnan natin, play tayo. Wait. I don't know what's happening. Well, tingnan yung volume. Well, gumagana. Uy, gumagana mga pips. Naririnig ko na papatugtog siya shout by Tears for Fears. Gusto ko i-try yung yung Everybody Wants to Rule the World, pero mukhang mamaya natin testing yon. So ito mga pips pala ay halagang below 2,000 pesos, which is kind of weird para sa akin kasi sobrang mura yon for the price na makukuha mo if bumili ka sa Pilipinas. Kasi pag bumili ka sa Pilipinas ng Walkman na in this condition, umaabot ng 5,000. Dito pag galing sa China, umaabot lang ng almost 2,000, which is a weird thing na masasabi na sumikat din to sa Pilipinas and marami naman nagre-repair nito. Pero pag gusto niyo bumili sa Shopee ng mas matibay, yung matibay na Walkman na yung belt niya ay napalitan na, gumagana yung reader niya, I think na maganda to gamitin if you're planning to buy a Walkman sa Shopee. And yung pangalang store pala is Memories of Walkman. And yung mga focus ng store nila is basically Walkman and iPods. Kaya pag gusto nyo ng fully repaired na Walkman, this will be a great Walkman, mga pips. Kailangan mo lang ng headphones. Ito, yung binili kong headphones na yon. Yung binili kong headphones na yon, nasa 90 pesos lang, which is a great steal para sa akin if you're wanting that 80s look. And if you're planning to buy this, link will be down below, and hope you guys enjoy kasi ako ay hindi ako marunong gumamit ng Walkman and I want to fully test it and do a proper video maybe next time kung gusto nyo yung video. So hope you guys enjoy. Leave a thumbs up, subscribe. Thank you very much for watching. Peace out mga peeps. Stay retro.